Please follow with your eyes to Psalms 119 verse 128 sa New King James Version. Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right, and I hate every false way. Makadto kita sa unang kamatuoran. Ano ning word nga precept? Ang Cebuano nga translation nagtranslate nga lagda, pagsulundan. Ang word nga precept, kung imo tanawon, the role of moral conduct. Dayon, an order issued by legally constituted authority. Kagdayon ang ikatatlo, concise rule of conduct. Kagdayon, an authoritative kaman role of authority. Nagpaintindi ang naghatag sa precept, amo ang legal, kag ining legal nga gitawag isa, amo ang Dios. Amo na nga ang pulong sa Dios. Considered di siya nga amo ang determining point sa insakto nga pamatasan sa tao. Wala na sing iban pa. Hindi ni matalusan sa Quran. Hindi ni matalusan sa Bidik. Hindi ni matalusan sa Buddhist sacred scriptures. Amo ni ang gitawag yang final nga mo define sa morality sa sini nga kalibutan. Makadto kita sa hambal ni Cyprian. Ini si Cyprian, amo ning Bishop of Carthage. Christian writer ni siya nga nag-exist 210 to 258. Nabliss ko sa kabuhi sa sini nga tao. To kaysa nagpadala sa sulat si a friend, nagsiling siya, my friend, this is an evil world, but I have found a group of people who is able to master their own destiny, and they are considered as the captain of their own soul. And my friend, it is my joy to inform you that I am one of them, and this group of people is called Christian. Palakpakan nato na Ginoo. Anong hambal niya? Basahon ta. The upright man. Maskugon ta. The upright man measures every action by the straight line of divine precept. Kung ang isa ka tawo gali nga matarong, ang tanan niya nga aksyon, ang tanan niya ginahimo, ginabase niya sa matadlo nga dalan sa pagsulundan sa Dios nga ari sa iya pulong. Palakpakan nato na Ginoo. Ito sis may balaan nimo ang matarong nga tao, to sa kasi niya desisyon, sa kasi niya aksyon, iya ginakonsulta sa pulong sa Dios. Amo ni siling ni Cyprian. Number 1 atong gitun-an, ang gitawag yang precept, ang word nga esteem. Regard highly. Kagdayon, appreciate, respect. Sa Bisayan Dictionary, gitamod, gikilala. Nagpaintindi, kung ang pulong sa Dios, gikonsiderahan di mo nga, is a divine precept. Taas ang imo pag respeto sini. Taas ang imo pagtamud sini. Imo ni gi-appreciate. Taas ang imo, mataas ang imo pagtalupangod sini. Dito kuno sa Korea, ginasulod ang Biblia sa pinaka nami nga suludlan kung panahon sa magkadto sila sa simbahan. Pero sa pagkadto na di sa Pilipinas, damo sa mga tao nga nagkadto sa simbahan, way mga Biblia. Ang pinakasubo siling pa sa Koreano, panahon sa pagsimba. Ang Pilipino kuno kung magdala Biblia kag maulanan, ginapandong ang Biblia. Amo ni problema kung kaysa.
Nagbisita ko ng pastor, siling siya, ter, why na magkasimba-simba? Isa, pastor, bisan way ko kasimba, pero gabasa ko sa Biblia. Sa mayo kaya bisan way ka kasimba, gabasa ka sa Biblia. Antes ta mga muyo, ter, kwa ang imo Biblia, kaya mabasa ta. Pag ukab sa pastor, dira ang iantipara. Siling ang iyagibisitan, praise the Lord. Tunga na sa tuig gapangita na ko pastor. Dira lang galing ako na nakuan sa akon gitawag nga Biblia. Nadiparahan sa pastor nga way ginaukab gali niya ang iya Biblia. Ang pulong sa Dios amo ni ang aton dalangpan sa panahon nga diin indi lang kay may kinahanglan ta kundi sa panahon nga magmalipayon ta tungod kay ang pulong sa Dios amo ni ang final nga authority nga din ginhatag sa Dios nga dira sini magakabuhi ta subong isa ka Kristiyanon. Plakpakan nato na Ginoo. Nga kun ka isa hindi nato ni mahimo. What's the problem? Isa sa mga problema waay nato na intindihi ano kamahal ang presyo sa sini nga pulong sa Dios. Plakpakan nato na Ginoo. Hindi ganin naton maintindihan ano ni kamahal, hindi ginaton ma-appreciate. Ma-appreciate lang nimo ang isa ka butang, marespetuhan lang nimo ang isa ka butang, makilala nimo ang isa ka butang nga mataas sing balyo nga butang kung makahibalo ka sa presyo sa isa ka butang. Dawa bala na. Kung madula ang aton singsing, ginapangita ginaton. Madula ang atong cellphone, ginapangita ginaton. Madula atong relo, ginapangita naton. Pero damo sa mga Kristiyano nga kung madula ang Biblia, way na ginapangita. Entonces, hindi nimo ma-appreciate ang isa ka butang. Hindi nimo mga makalambot ka sa pagrespeto sa isa ka butang kung hindi ka kahibalo ano kamahal ang isa ka butang. Bisan ano kadamo nga Biblia mo sa imo balay kung way na bili para sa imo. Hindi na mahal para sa imo, hindi na nimo ma-appreciate. Anong hambal sini ni Sandra Bullock? My life is under construction. Ginhambal yan sa pila na ka mga binulan. Pero ako nagapate, naintriga ko si hambal. Magpabilin nga under construction ang isa kakabuhi kung hindi isa kabalo sa material sa pag-construct sa iya kabuhi. Palapakan na ito na Ginoo. Pero kung mahibalaan lang ni Sandra Bullock na isa sa makakonstruct nga din magmadinalagon ang yakabuhi, ang Diyos kag ang iya pulong. Siling pan George Washington, it is very impossible to govern the world without God and His Word. Ang word nga all is only the three little words, but of large extent. Number one, the inclusiveness of integrity of it. Karga diri tanan. Way ibilin. Dayon imo makita the universality of its obedience. Na ang kabuk-usan ang tanan nga gihambal sa Biblia sa dispensasyon sa grasya kinahanglan konsiderahan ginaton. Anong hambal? Therefore, I walk straight in all thy precepts. Kung imo lang taon sa original nga ancient version, I walk straight. Ang Ginoo gali kon patumanon ka siya pagsulundan, hindi mag-una nga magdalagan ka sa pagtuman. Ang Diyos siya, He is not a cruel God. Gaagigid siya sa insakto nga proseso. Siling pa niya, sa imo nagalakat ako. I walk straight in all thy precepts. Dayon, ikaduha, I go straight in all thy precepts. Ang mga tao nga kabalo maglakat, maka-experience sa iya panglakaton sa Diyos. Amo ng mga tao
nga someday makadalagan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon, siling pa niya diri, hitting every pulseway. Tanan nga mga dalanon, binutig nga dalanon, hindi matuod nga dalanon, akon ginadumtan. I neither turn to the right, wa ay ko nagliso sa tuo, nor the left. The pulseways are crooked, thy way is straight. Ang hindi matuod nga dalanon, nga ginahimo sa tao, tiko na nga dalanon, ang insakto lang nga dalanon, amo ang dalanon sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. I would like to repeat sa ilustrasyon nga aton gigamit tong Bernes. Ang iya gitawag iya nga bata, gitun-an niya sing pag-arado. Sa to, tun-an ta ka sa pag-arado. Giplastar ang karabaw, giplastar ang arado. Kagdayan siling pa niya, kung mag-arado gani ka, kinahanglan kagid may lalambuton. Ang ipasintro na kon sa imo, sintruhon nimo. Bisan ano ang matabo. Siya kakita ka sa baka nga naglukod dito sa punta sa aton uma. Amo na ang imo tinguhaan nga masintro mo kag tadlungon mo gid. Amo nang instruction ko sa imo. Kay pagbalik na kon, lantaw na kon, ang imo agi. Pagbalik sa amay, gatiko-tiko ang agi sa iya, ang arado. Gatiko. Gali kay paghali niya, gituman gid siya bata, nga ang baka nga galukod dito, amo ang iya gitarget. Ang nakaproblema amo ni, kay ang bakang gitarget nagtindog kag naglakat. Kag diin naglakat ang baka, dito pod gisunod sa bata ang arado. Utod kagabihan, isa ni kadako nga leksyon sa aton. Nga kung ipundar gani naton ang aton lalambuton sa mga buta nga gakaidug, gakauyog, gakabalhin, ang aton kabuhi, marisulta gid sa India. Ibutanggan naton ang aton lalambuton sa kwarta, posible gid nga hindi maamo ang aton kabuhi. Kay nga, waay tigulang may edad na ko karon, way ko kakita nga ang kwarta may eternal nga tatak. Lain-lain sa kasi presidente, sa kasi lain-lain nga pangulo, lain-lain ang itsura sa kwarta. Entonces, ang kwarta ya, mubabul ni. Hindi ni manghimo ni mo nga, himuon nga target kag lalambuton sa imo kabuhi. Kung ibutang nimo ang imo lalambuton sa gitawag ya, sa tawhanon nga kaalam, imo makita, ma-frustrated ka. Tungod kay imo makita, gaka-obsolete ang imo nahibalan nga alam. Gaka, may alam pa sa imo. May labaw pa sa imo nga maalam. May mga tao pa nga nakahibalo mas labaw sa imo. Kung imo ipundar ang imo lalambuton sa imo abilidad, may abilidaran pa nga tao nga labaw sa imo. Pero kung ipundar mo ang imo lalambuton sa pulong sa Dios, maasahan mo gid ang kadalag-an tug kay ang pulong sa Dios kag ang Dios nga naghatag sini indi gini maliwat, indi gini mauyog, hasta san-o sa sini nga universe. Palakpakan nato na Ginoo. Amo nang pinakatahom.
The Word of God can never be shaken. Kung imo tumanon ang pulong sa Dios, may makuha kagad. Makadto kita sa ika-4 guro. Ano ni gitog pulse way? May pulse way of worship. Masugot ka kag sa hindi. Kinalan mahibalo ka gid sini. Kay even si Christ naghambal dito sa babae sa Samaria. Imo makita iya. Klaro nga iya ginhambal nga may sala gid nga pagsimba. Kag ining sala nga pagsimba, imo makita napun-an ni sa superstition and idolatry. Makilalaan nimo ang sala nga pagsimba. Tungod kay ang gisimba ang hinimo lang sa tao kag ang mga tinuga sa Dios. False doctrine, testimony contrary to the Word of God, false way of life. At present, gaina sa aga, breaking news, head count sa India, 120,000 ang patay. May gamasakit pa sa ila panimalay, may hilimatyon pa sa mga hospital. Before ni natabo, ano ang ginhimo sini nga mga tao? Wala? Ano nang gipanghaboy? Mga tae na sa baka. Amo na selebrasyon nila. Diin ang social distancing da. Na mga tais baka. Amo na selebrasyon nila kay Diyos nila ang baka. Diin man ang gitawag Christmas da. Diin man social distancing da. Sino ang ginasimba? Gakalipay sila sa paghaboy sa tais baka. Ilagidayaw ang baka. Paano na ito ma-relate sa Biblia ni nga sala? Ining gitawag iya pagsimba sa baka, wala ni, ara ni sa Biblia. Inigihimo sa mga Hindo, imo makita, gihimo ni Aaron, sa si Moses nagkadto sa gitawag iya pagkuha sa napulo kasugo. Ang mga tao ya upod kay Aaron, gipressure si Aaron nga maghimo sila sin Dios. Kag ang ilan napilian nga himuon na Dios, amo ang gitog bulawan nga baka. Just imagine, ang ilang mga aritos, ang ilang mga pursiras, ang tanan nila nga gitawag gigin dala halin sa Egypt nga mga gitawag nga mga jewels, ilagin tunaw kag dayon ginhimo nila nga Dios nga baka. Taglay nagsiling ang Ginoo, Moses, dulhog ka. Kaya ang imo mga tao, tanawa biyan sa Exodus, kag sa Numeros, waay na nagsiling ang Ginoo nga akon mga tao. Nagsiling ang Ginoo, dulhog ka kay ang imo mga tao. Ito sis, kung ang isa ka tao nga gasimba sa Dios, gaalagad sa tinigban nga larawan, hindi na mag-angkon ang Diyos nga iyan na tao. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na masiling ka nga, grabe man nga kamatay sa India. Nga.
Hindi malipay ang Diyos nga talusan sa baka. Palakpakan na ito na Ginoo. May isa ka misyonero nga nagkadto sa India. Kita niyang tao dito nga gasunod-sunod, nagluhod sa baka, nangamuyo sa baka. Luoy ang misyonero. Bagi sa interpreter, nakighambal sa tao nga nagsimba sa baka. Sining siya, 3 lagi imo makuha sa baka, magluwas na, way ka na makuha. Number 1, mainom nimo iya gatas. Ikaduha, maaraduhan mo siya. Kagang ikatatlo, makaon mo ang iya unod. Magluwas ng 3, way ka na makuha. Hindi na makaluwas imo kalag. Way na mahimo sa pagbulig sa imo. Ito kay ang Hindu, amuning gitawag reliyon nga pinakadamo nga gisimba nga Diyos. Da? Ang gitawag nga ang pulswi o worship. Amo na nagsiling ang Biblia, ginadumtan ko ang sala nga pagginawi. Kay kung ara ganing gitawag ya patuo-tuo, kung ara gani ang gitawag idolatry, ara ang superstition, ara ang false doctrine, ara ang testimony contrary to the word of God, kagdayan ara ang pulswi of life. Palakpakan na ito ng Ginoo. Amo ni ang nagkakatabo sa India. Sabi mo lang, sa India ya, kung imo lang taon, kamatay. Basahan ninyo ang Pentateuch. Ining nagsimba. Pag-abot ni Moises, imo makita iya. Ini, amot gaano pag-ideya ni Moses, nga ining gitawag ya baka nga bulawan, gipulverize ni, gigrind ni, gihimo ni nga daw pulbos. Kagdayon, sa dira nga na-turn into powder, kung imo lang taon daw pino-pino, gibukbuk ni dito sa ilimnan sa mga anak sa Israel. Kag ilagin inom ang powder sa sining ilagihim. Entonces, hindi gid malipay ang Diyos. Nga talusan siya sa mga butang nga iya hinimo. Palakpakan nato ni. Amo nang hambal sa Roma, balingag sila. Ang ilagi na simba ang mga butang nga hinimo, hindi ang naghimo nga dalaygon hantod sa asing katapusan. Muna pasalamat ta nga nakamarasmas ta sa sini nga kamatuuran tungod kay hindi malipay ang Dios sa natabo sa mga Israelinon, way nagakalipay ang Dios nga gitalusan sa sabaka, way nagakalipay ang Dios nga magsinadya sa India nga diin ang mga tae sa baka gihimo nga gitawag daw gibalibol, gipistahan, gikalipayan, kagdayon. In every action, there is always a consequences. I really believe, ining hambal sa isa ka theologian, Satan will bind by evil rope of falsehood and ungodliness toward destruction and death. Nga pasalamat kita nga nakalambot sa kamaturan. Pasalamat kita. Muna nga siling pa ni Spurgeon, the best trial of our love to God and His Word. Duha lang. Hatred of evil. Kag ikaduha ang word nga empathy. Ano ning word nga empathy? Lack of reverence to God. Anong hambal ni Jesus?
Aton basahon. Si Jesus nagsabat sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi. Wala sing makakadto sa amay, kundi pinaagi sa ako. Si Felipe nga namangkot sini, siling pa niya, Ginoo, paano ko matultulan ang dalan? Paano ko makakadto sa amay? Paano ko makalambot sa amay? Siya, Felipe, ako ang dalan pagkadto sa amay, palakpakan nato na Ginoo. Way bisan isa nga makakadto sa amay kundi paagi sa ako. Namangkot ko sa isa sa mga Diyos Amahan. Ang ila reliyon, Diyos Amahan. Kamusta si Jesus? Para sa ila si Jesus, hindi bilidhon. Para sa ila ang pulong sa Diyos. Sa inang inyo giuyatan nga pulong sa Diyos, kabahang na. Ari sa amon ang unod. Para kinason bala. Para sa ila ang unod, ara sa ila, ang tukiba ari sa aton. Amo na ang pulsod. Paano makalambot sa amay? Sige ni Jesus nagambal, agon mahilway ta sa hindi insakto nga dalanon, kinahanglan may relasyon kagid kay Kristo Jesus. Palakpakan nato na Ginoo. Sabi mo lang, kung aton interpretahon amo na siling ang Ginoo, may ari diri karon nga nagtindog sa inyo katungan, labaw pa ni kay Solomon. Kung imo tan-awon sa Bible, siling pa niya, even Solomon in his splendor and glory, wala kabiste kaangay sining matahom nga kabulakan sa latagon. Kung imo lang taon, sige ni Jesus nagsilingin, may ari diri gagatindog sa inyo katungan, labaw pa ni kay Solomon. Sino ang ginatumod niya? Ang iya kaugalingon nga amo ang labaw kay Solomon, kay siya lang ang naghatag kaalam kay Solomon. Palakpakan na ito na Ginoo. If you compare Solomon and Jesus, tama kalayo. Milya ang distansya. Si Solomon nagsulat sa Proverbio, si Solomon nagsulat sa Ecclesiastes, sa Apokripa, gipatihan nga siya ang gitawag author sining Wisdom of Solomon. Pero kung imo tan-awon, si Solomon igo lang nagtudlo sa dalan, pero siya mismo way naglakat sa sina nga dalan. Waay siya naglakat sa dalanon nga iya gintudlo. Nagtudlo siya nga hindi maayo ang idolatry. Pero imo makita ang iya mga asawa nga gipangasawa niya nga di mga Israelinhon, gidalan siya sing Dios dira sa sulod sa Israel. Ito sis igo na siya nagtudlo. This is the way. Walk ye in it. Pero siya mismo way siya lakat. Pero si Jesus lain, pag-angkon niya nga siya, ako ang dalan, kamatuuran, kakabuhi. Sa Hudiyo nga paghambal, laini nga, siling pa sa mga teologian, lain ang Hudiyo kung mag-interpret sa pulong sa Diyos. Kung mamangkot ka kuno, kasiling ka, diin ang dalan, kagdayon, masiling ko, amuning subayon mo, agon makalambot ka sa imo lalambuton. Amo na ang kalabanan sa natural na ton nga pagtuon.
Pero sa mga Hudiyo lain. Kung gitawag niya mamangkot sa dalan, kag ang nagtudlo, hindi lang nagtudlo sa dalan, kundi updan ka, upod sa imo, kag makalambot ka sa dalan, amo na ang dalan, persona sa dalan, nga nakatultol ka sa imo lalambuton. Pagpakan na ito na Ginoo. Sige ni Isus, siyagid ang dalan, kamatuuran kag kabuhi. Nga, sa iya gitawag iya, dalan sa aton, didto gid siya halin. Pagpakan na ito na Ginoo. Pag musiling siya nga dalon ka sa langit, halin siya sa langit, nanaog siya di sa duta, kag nagbalik siya sa langit. Entonces, swito siya sa langit, swito siya di sa duta, kag ikadua, hindi kagid magtalang kung mag-upod ka sa iya. Plakpakan na ito na Ginoo. Sa Davao, may leader dito, na hindi ka kuno niya okihan, di kagi kasulod sa langit. Pero ining Ginoo nga aton gialagad, makasiguro gika. Tungog kay halin siya sa langit, nanaog siya sa duta. Kag nagsiling gid siya si hambal. Hindi malisang anyo tagipusoon. Magtuo kamo sa Dios, magtuo kamo sa Amay, kag magtuo kamo sa akon. Sa balay sa akon Amay, may madamo nga hulot. Mauna ko dito, kag mabalik ko, kag kwaon ta kamo, kag bisan diin ko, adto man kamo. Plakpakan na ito na Ginoo. Amo nang pinakatahong sa sining Ginoo na ito. May kasiguruhan ta, tungod kay, kahibalo siya, diin ta niya dalon. Sa dalan niya sa aton, didto siya. Ang iya original, ang iya origin, didto siya. Kag makasiguro kagid kung si Jesus amo ang imo gitawag saligan. Ano ang aton response ni? Si C.S. Lewis, may isa sa ka-testimony. Ngayon mo makita, may 3 by 5 inches siya nga cards. Ngayon ang ikon. Abi mo lang, ina nga card, nga iya ginsulatan, adto na siya bedroom. Kung matulog siya, iya na ginalantaw. Adto na sa iya bathroom, kung maligo siya. Kung mangispiho siya, ara po na makita niya. Ano ang sulat sa sining nga card? Nga nangin, tugasan siya nga Kristohanon. Siling pa niya, simple lang ang sulat sa card. To whom am I listening? Sinugid ang akong gipamatian. Pirmi niya ginapamangkot ang iya kaugalingon, sinugid ang akong gipamatian. Kay nakahibalo siya, nga sa isa ka adlaw, damo siya mabatian. Palapakan na ito na Ginoo siya. Damo siya tingog nga mabatian. Nagkalain-lain nga tingog iya mabatian. May kalibutanon nga tingog. May tingog sa mga tao, may tingog sa mga sapat. Amo na nga gito, ginapamangkot niya ikaw galingon sa kasiaga. Sinugid ang akong gipamatian. To whom am I listening? Ikaduha nga pamangkot niya nga gibutang niya sa sining nga card niya, who is in control of my life? Sino ang nagkontrol gid sa akong kabuhi? Sino akong pamatian sa sining adlaw? Kag sino ang magkontrol sa akong kabuhi sa sining adlaw? Kag nangin tugasan siya nga Kristohanon, tungod kay ang iya ginpamatian ang pulong sa Dios. Plapakan nato na Ginoo. Kag kung pamatian nimo ang pulong sa Dios adlaw-adlaw sa imo kabuhi,
ang pulong sa Dios magatudlo sa imo nga ang may puder, ang may rights, kag may autoridad sa pagkontrol sa imo, ang tag-iya sa pulong nga amo ang Dios. Palagpakan nato na Ginoo. Kung kaisa kung kaisa sa aton kabuhi, kung kaisa gakatublag ta sa sinangadla, gakatublag ta tungod sa aton mapamatian. Kay kung ang aton mapamatian, amo nang gitawag nga maghatag sa aton, will make or unmake us. Kung makabati ta hindi maayo, mag-aipikto na sa aton pangunahuna, kag maka-epekto na sa aton emosyon, kag maka-epekto na sa aton gitog pagginawi. Pero kung ang imo mapamatian sa kaagahon, amo ang pulong sa Dios, ining imo na pamatian, amo ning hapin sa imo pangunahuna, kag sa mangin hapin ni sa imo pangunahuna, ma-immune ka na sa kalibutanon nga mga tingog, sa nagkalain nga tingog nga gusto maglaglag sa imo tungod kay imo makita iya, kumbinsido ka nang ang imo na pamatian, amo nang manual mo, amo nang precept mo, amo nang sundon mo sa sinang adlaw, kag inang ginasunod mo, amo ang eternal nga precept nga naghalin sa pulong sa Dios. As a conclusion, may isa katulad dyan din nagsiling. Repeat after me. When right knowledge enter into your mind, your intellect will respond immediately by understanding it. And then, your wandering minds will be forced to submit for arrangement. Palakpakan na ito ng Ginoo. Kung ining si Jesus, nga mo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, sa magsulod ko nun sa imo pangunahuna, pasudlon na nimo sa imo pangunahuna, sining pasining at yulo dyan. Paagi sa pagkamadinawaton, ang imo intellect will respond immediately. Kag ang imo intellect, imo makita, mo response immediately by understanding. Paagi nga makahangop ka, kag dayon ang imo naglapta nga pangunahuna, ang imo hindi matipon nga pangunahuna, ang imo nagsalasala nga pangunahuna, ang imo divided kag wandering mind will be forced to submit for arrangement. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Ikaw mo nakatawa? Kung nagapati nga, ato ni siya ma-experiensyan eh. Nakundawaton lang naton ang pulong sa Diyos. Aton lang pakamahalon ang pulong sa Diyos. Ang precepts. Aton lang talupang doon. Ang Espiritu Santo magabulig sa aton. Nga aton intellect mo response ni immediately kagdayon, makahangop ni kagdayon. Ang imo naglapta nga pangunahuna will be forced kag mo submit for arrangement. Amo nang pinakatakom sa pulong sa Dios. Ang gusto sa Ginoo nga straight ang imo paglakat sa mga pagsuludan sa Dios. Hindi ka magliko-liko. Hindi ka magliko sa tuo, hindi ka magliko sa wala. Kag den kilalahon mo, the pulways are crooked. Sabi mo lang, nagtanom ko gitawag yan, kag nagsugod na pamunga, gitawag na siya nga variety na siya sa inaginakaon naton nga lansunis. Gitawag na siya glungkong nga lansunis. Kag nakita na kon nga nagsugod na pamunga kag perti katamis.
Pero sa nakita nakon nga gitakot-takuhan sa ang panit, way na ko naglikawan nga naakig ko. Nga, mahal na kon ang lansunis nga akong gintanong. Everybody say. Sino sa inyo rin nakatanom sing gitawag ya vegetable ansa puno kamot? Nakatanom. Oh, may tanong. Hindi ba lang nga nagtanong ka vegetable? Palangga ni mong vegetable? Pero ano ang imo gikaugtan? Kung may ulod. Hindi ba? Amo imo gikaugtan kung may piste nga magdangan. Imo gikaugtan kung may tawo nga maghilabot. May gitawag yan, nabasa ko kag nga dokumentary ining bag-o. Itay tulan latog seed of destruction. Ang gitawag ya ang mga Chinese nagitawag nagpackage sing mga binhi nga daw gipanghatag lang bala. Australia, panghatag lang. Ikaw magtanong mga vegetable, pero abi mo lang, nagitawag seed of destruction, tungod kay kung imo gali ipanggas, dala na ang mga sagbot nga hindi maayo kag masakit, nga maapektahan pa ang imo original nga gintanong. Na nga sa Australia, gipanghaboy na nga mga binhi, sa Amerika ya, gitutdan na nga mga binhi. Nagpaintindi, kung magsagod ka sa isa ka butang, may dumtan kagid agod nga ina nga butang magtinad. Palakpakan na to na Ginoo. Kung ang Diyos ya aton palangga, kinamahibalo kita. Kung ang Diyos aton gitahod, kung ang Diyos aton girespeto, ang Diyos nag-ayo gid sa aton nga sa nahigugma sa iya magdumot gid sa kalautan. Palakpakan nato na Ginoo. Everybody say amen. Those who love the Lord will hit every evil ways. May gitanom ko nga mais. Kaduha na isprehe. Way nakuha ang ulod. Ginapaligo lang sa ulod ang gipanghilamos lang sa ulod ang spray. Gali kay igo nagpahibalo sa akon. Iko nga immune nga ulod. Siling siya noy ini nga binhi gitawag dig sigi-sigi. Ini siya nga binhi gitawag sigi-sigi. May dala na ni siya nga immunity. May dala na siya nga similya sa ulod nga budlay patyon sa insecticide. Naglantaw ko sa kon mais, na init ko maglantaw. Na init ko sa ulod. Nagpaintindi kon mga lagad ka sa Diyos. May butang kagid nga. Dumtan mo kag di mo higugmaon. Kung mo alagad ka sa Diyos, ang sala dumtan gini mo na. Ang ibil nga pamatasan dumtan gini mo na. Tungod kay hindi magakalipay ang Diyos nga duha ka butang ang imo palanggaon, ang iya gidumtan kag siya. Palakpakan nato na Ginoo. Kadumdum ko sa kalaslon bala, ang gasto bala sa iya, iya wedding gown, sobra bala to 100,000. Kumplito na tanan. Pirti kadako sa gasto kay grande nga kasal. Pila lang kasimana na di parahan niya nga may gikabuangan gali ang iya pamanhonon.
Sabi mo lang, iya gibugto ang kasal. Nagsag-interview siya, nagsiling siya, daw mabuang siya sa desisyon. Pero iya gid himuon, to kay hindi siya gusto nga may kompetensya ang iya gihigugma nga babae nga mas labaw pa siya. Kung kaisa kaangay sila, budlay naton, mabatyagan ginaton nga hindi lahog-lahog kung magdumot ka sa ibil. Hindi lahog-lahog ang pagsikway sa sala. Hindi lahog-lahog ang pagdumot sa kalautan. Hindi lahog-lahog ang pagbiya sa pamatasan naton kapag ginawi naton nga hindi maayo. Pero tungod sa kausa, nga gusto naton lipayon ang Diyos. Gusto naton padunggad ang Diyos. Ano man na kasakit, amo na kabudlay, mahimo tana tungog kay ang nagtulod sa aton, ang handom sa pagdayaw, paghigugma kapag himaya sa buhi nga Diyos. Prapakan nato na kita. Na nga, mga muyo kita sa Ginoo. Ining word nga esteem, nga aton ma-appreciate ang pulong sa Diyos, aton makilala ang pulong sa Diyos, kag aton mapalangga ang pulong sa Diyos. Amo nang pinakatahong sa tanan. Ato lang hambal na kon sa inyo in conclusion. Panahon sa ikaduha nga gera, gihuwis di kutsilyo sa hapon ang Janay. Miyanog pulupangyan. To kay giambusan ang city nga operitan sa hapon, giambusan sa mga gerilya. Siling panipader na kon, naglalaya sila, nagpalanago sila, pero may nadakpan. Isa sa nadakpan ang pamilya sa Biraw. Kag ako nakaabot pa sa to. Ang ngalan sa to, Benedicto Biraw. Sa gipangdakop to nga mga tao, damo ang gipangdakop sa Janay. Sabi mo lang, ang natabo mo ni. Sa gidala sila sa bugang. Kagdayon, ikalutan na sila sa hapon sing dako nga kalot. Kagdayon, gikuan sila, gipatindog sila sa kalot. Isa lang kuno, ang interpreter, isa lang kuno pamangkot sa hapon mo, pagi sa interpreter. Soldado ka o hindi? Pagsiling kuno nga hindi, bunon ka kuno din sa bayonita, kag sipaon ka pakanto dito sa buho. Kag dito ka kuno mag-anto sa imo pilas. Hantod ka mapatay. Abi mo lang, adto nga Biraw, nanaog. Imo makita iya. Dala niya ang iya, Biblia. Siya ang katapusan. Kita na niya nga gipangbuno na sa bayonita, gipangbuno na sa hapon ang nauna. Ang tunga-tunga siyang katapusan. Sa siya kuno nagtindog na sa kalot, ang Biblia, dira kuno sa iya dugha. Panipadar na ko. Sa nagtindog siya sa kalot, pagsiling kuno sa interpreter, gipamangkot sa hapon. Soldado ka, singgit ko siya, oo. Pero hindi ko soldado sa Amerikano. Hindi ko soldado sa Pilipino. Soldado ko ni Kristo. Kaga kon armas amo ni. Kuang kuno ang nag-explicar ko ang interpreter. Sili ko ang interpreter po, soldado ni siya. Pero ang iya armas, daw something mo na ang iya armas. Amo ng libro nga iya gidala. Sili ko ng hapon talang tawa. Ilang tawa ko sa hapon, Bible. Sili ko ng hapon. Ikaw na nakasalbar. Siya gipapauli. Subong sina ang Diyos.
kung magbulig. Palakpakan na ito na Ginoo. Nanaog siya si Abalay, way sa iban nga gisaligan. Way sa iban nga dala, pulong sa Diyos. Tiling pa ni Father Dakon, ang iban ko no, imo makita iya, nag-ayo sa mga bata-bata sa hapon, pero siya lang ang nakasalbar. Nagpaintindi, ang pulong sa Diyos sa sining katapusan sa kapanahonan, amo lang gid ang uyatan naton. Amo na nga kinahanglan mapunan ang aton pangunahuna sa pulong sa Dios. Kinahanglan mapunan ang aton tagipusoon sa pulong sa Dios kay paagi sa pulong sa Dios ara dira ang aton kayluwayan. Amo na kun mamangkot ka aton na nawali dire, kun mamangkot ka nga nasalbar si Jacob si Job sa perti ka gitog dimalas nga kabuhi, perti ka miserable nga kabuhi, isa lang nakasalbar siya. Nagsiling siya, Ginoo, gipakamahal ko ang imo pulong, labaw sa pagkaon na kun adlaw-adlaw. Lapakan na ito na Ginoo. Na tunan ta pagmahal ang pulong sa Diyos. Si Watchmane, imo makita, gi-embargo ni Mao Zedong ang Biblia sa Cultural Revolution, kagipriso siya. Pero preparado na gali siya. Damo na siya na sag-ulo nga bersikulo. Nga kuhaon man ang Biblia sa iya, pero damo na siya na sag-ulo. Kagdayon may mga tradisyon nga nagsiling nga dito sa kwarto nga gibartulina siya sa prisuhan, gibartulina siya sa mga komunista, gakanta siya kag ang tuno siya kanta pulong sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Muna siling pa ni David, ang imo pulong Ginoo among kalantahon ko panahon sa kagabion. Munang kalantahon ko panahon sa kagabion. Sa panahon nga mabudlayan ka sa imo kabuhi, ano ba lang ikanta mo ang pulong sa Dios? Kaya mo lang ipaglaom na ito. Paano ito makakunik sa Diyos kung ito pulong sa Diyos? Anong hambal sa Biblia? Your word is forever settled in heaven. Your word can never be shaken. Ito says, kung uyatan ni mo ni, na pulong sa Diyos, ang kopya sini, ato sa langit. Amo na nga imo makita dito sa Revelation, nakita dito nga sa nangilad dito sa langit, imo makita isa sa nakita ni Jan Dibilab nga ang kumplito nga pulong sa Dios. Ang scroll nga mga pulong sa Dios ginuyatan sa kordero kagdayon imo makita ang hambal sa Biblia. Way bisan sino nga makabukas sa silyo. Siling ang gitawag nga isa ka elders, hindi mabalaka, to kay ang kordero nga ginpatay, amuni ang makasaysay kag makabukas sa silyo sa pulong sa Dios. Ito sis, kung ara si Jesus, kag ara ang pulong sa Dios, maintindihan mo ang plano niya kag assignment mo sa imo kabuhi. For being with us. Till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Cadiz. God bless